halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag, tara na't manood kay Isang Love. Oh, hi mga bro! Today po is Monday. Red calendar po today dito sa Japan. Ang oras is 8:30 po ng umaga. And nag-walking ako for our daily exercise. Papunta ko ngayon sa post office kasi meron akong package na dumating doon. Walking time doon is mga around 30 to 40 minutes. So saktong-sakto alas 9 kasi sila mag-open. So pagdating ko doon, open na sila. And walang pasok today si Kuya Jay kasi red calendar. Si Kuya Jerome naman may part-time job siya. Si Papa nasa bahay na. And syempre nandun din si Baby Jack Jack. Kagabi, medyo may sinat si Jack Jack. Tapos ngayong umaga nawala naman. Buti nawala na. Akala ko magkaka-influenza din si Jack Jack. Kasi nga, uso ngayon yung influenza dito sa Japan. So nasa isip ko, hala baka influenza na to. Pero hindi, wala naman. Okay naman siya. Nakakahingal yung naglalakad ka tapos tumadaldal. Wala pang mga sakura tree oh. Mga ilang buwan lang from now, pag malapit na yung birthday ko, punong-puno na naman yun ng sakura. Bilis ko maglakad, malapit na ako. Konti na lang. Pauwi na tayo. Nakuha na natin yung package. Dadaan ako dyan sa drugstore. Wala na kasing sabon sa katawan sa Jack Jack. Uy, mura sila dito. Sabihin, dito na lang. Yung shampoo ni Jack Jack eh. Hindi na sa ulo tsaka sa katawan. Yan na. Pinilihan ko rin ng snack si Kuya Jake at tsaka si Jack Jack. Yan, uwi na tayo. Dito ako bumibili dati ng kortina. Pero mahal kasi dyan. Hindi na ako bumibili dyan ng kortina. Napakamahal kasi ng kortina na nila. Kanina sa post office, napansin ko na ako lang yung hindi nakapag-mask. So nag-mask agad ako. Kasi sumisinghok-singhok kasi ako eh. Mga ganun ako. Nasa isip ko, ay, yung mga Hapon pala, considerate sila masyado. Akala ko sa isip ko before, nagmamask sila kasi ayaw nilang mahawaan. Hindi rin pala ganun. Bukod doon, ayaw nilang makahawa sa iba, kaya nagmamask sila. So napaka-considerate na mga Hapon, mga bro. Kaya kanina doon sa post office, nagmask agad ako kasi hindi ko pala nasuot agad yung mask ko pagpasok ko sa post office. And medyo may isipan ako konti. So nasa isip ko, hala, nagmask agad ako. 5 minutes na lang, bahay na tayo. Umalis ako ng bahay 8:30. Ang oras ngayon, magna 9:50 na po ng umaga dito sa Japan. More than 1 hour yung walk natin today. Meron pala akong dumating na package sa bahay. So may isang i-unbox pa ako doon bukod sa itong dumating sa post office. Yun naman, galing naman yun sa Yamato. Pinadeliver ko na sa bahay kasi hindi ko na kaya lakarin papunta doon ulit sa Yamato kasi medyo malayo na yung post office. So ayan, dalawa yung unboxing ko today. We are back home. Wait lang, dyan na kayo. Punasan ko lang yung kamay ko kasi basa, nagugas ang kamay. Oh, parang kang uminom ng damo. Parang talagang damo. Halika na, mag-unboxing tayo. Mag-unboxing tayo. Ito na yung ating dalawang packages today. First item natin, Coach ito. Coach wallet. Meron pa siyang box. Kung gusto niyo mag-mine, punta kayo doon sa aking Facebook. Kasi doon ko ipopost. Second item. Gandang-ganda ako sa bag na to. Oh, may pa-letter pa yung seller, oh. Ito siya. Ayan. Yan yung aking second item. Uy, ganda pa niya. Ang ganda pa niya. Ang ganda pa niya. Meron lang siya mga konting scratches. Pero maganda pa siya overall. Gusto ko lang siya isukat. Ang ganda niya. Oh, ha? Ganda niya. The next day.
Hello mga bro! Today po is Tuesday. Ang oras po ngayon is 10 a.m. dito po sa Japan. May ginagawang parang about sa gas line. Mga tubo-tubo siguro sa gas. May interruption siguro ng gas, hindi ko napansin. Pero nakapagluto pa naman kami kanina. Anyways, another day, another walking vlog tayo mga bro. Yung packages na natanggap ko kahapon, yung isang item doon, yung Marc Jacobs na Snapchat na bag, na may na po siya. So nabayaran na siya kagabi. Kaya this morning, ayan, pupunta ko sa Yamato kasi isi-send ko na siya. Tapos, yung isang item naman is ibabalik ko naman sa seller kasi may something sa likod ng item na hindi pinakita ng seller doon sa pictures niya. So, nag-claim ako na medyo may sira yung na-receive ko na item kaya gusto ko siyang ibalik. So, sabi ng seller, ibalik ko doon sa kanya. Siyempre, sila yung magbabayad ng shipping fee. Kaya ito, isasabay ko doon sa namay na bag kahapon. Grabe yung lamig. Sobrang sikat ng araw pero sobrang lamig mga bro. And bukod sa magsisend tayo ng item, meron din akong 2 packages na dumating doon sa Yamato. And okay nga din na ipa-deliver sila sa bahay pero mas prefer ko nga na mag-walking papunta doon kasi nga ginagawa ko na siyang exercise. And gusto niyo ba yung mga walking vlog natin na ganito? Walk with me vlog pala ang tawag. Walk with me vlog plus daldal. Kayo, meron po ba kayong mga issues na pwede nating pag-usapan sa ating walk with me para mabigay ko rin yung mga opinions ko sa inyo sa kung mga anong issues ang gusto nyong pag-usapan natin. Issue sa buhay, issue sa pera, issue sa gobyerno. I-comment nyo po dyan sa ating comment section para sa next vlog ma-shoutout ko kayo. Kung sa ma-shoutout ko kayo, masagot natin yung mga issues ninyo po. Ano yung mga points of view ko sa mga issues na itinatanong ninyo. Tuesday pala today, so araw ng pick up ng basura. 10 a.m. na mga bro, pero si Papang hindi pa po siya nakakauwi kasi mamaya pa pong 11 yung kanyang uwian. So makakauwi siya ng bahay mga 12 na. Umalis siya ng bahay kagabi, 6. Tapos ayun nga, mamaya pa yung uwi niya. Ano daw kasi sa factory ngayon, araw ng linis. Kaya over yung kanyang overtime. Kagabi pala, mga 10 p.m. or 10:30 p.m. kagabi, na busy ako kasi mga around 9, may balita kasi na about doon sa malakas na lindol. Yung mga emergency goods kasi namin, tinago ko na sa aparador. Pero yung mga, alam niyo yun, mga canned goods, yung mga pagkain, na-consume na namin. Yung mga snacks na nasa loob ng emergency bag. Tapos yung laman ng emergency bag, kasi last year nga, summer yung naging alert about sa Nangkai Trough. Puro pang summer yung mga damit na nandoon sa loob ng emergency bag namin. So kagabi, na-busy ako. Hindi naman sure kung connected sa Nangkai Trough yung lindol na malakas kagabi. Miyazaki ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Hindi naman sure kung connected yun siya. Kaya kagabi, na-busy ako. Na-busy na naman ako dun sa emergency bag namin. And this morning, buti na lang may nag-post kung connected ba yung lindol kagabi sa Nangkai Trough. Buti naman at hindi siya connected sa Nangkai Trough. So medyo mapapanatag na naman ng konti yung kalooban ko. Kasi kagabi talagang medyo nagpanik na naman ako kasi yung mga ano nga namin, yung mga gamit namin nasa loob na ng aparador. Tapos yung mga foods na-consume na. Pero wala namang pong problema doon sa mga pailaw, sa mga flashlight, batteries, ayan, kandila, posporo. Yung mga damit lang kasi pang summer yung damit kasi nga yung alert last year. Summer nag-alert, so summer yung mga naka-prepare na damit. Pero buti na lang yung lindol na malakas kagabi, hindi siya connected sa Nangkai Trough. Nakita ko yung post kay Mama Efron. Kung kilala niyo si Mama Efron, ayan, medyo marami siyang followers and viewers sa TikTok. Pero nasa Facebook na din siya. Then, isa siya sa friend list ko. And buti na lang in-accept niya ako kasi gusto ko yan si Mama Efron. Yamato na tayo. Dito na tayo tatawid. Tawid na tayo. Kare onegaishimasu. Nasend ko na yung 2 packages and nakuha ko na rin yung packages ko. Hindi pa ako uuwi. Pupunta ako dito sa malapit na post office sa amin kasi may isang package din dyan na kukunin ako. Yung nagbabantay pala ngayon kay Jack is si Kuya Jerome kasi first day siya sa kanyang part-time job. Kung gusto niyo makamura sa mga gulay-gulay, dyan sa drugstore na yan, mura din.
pag gusto nyo makamura-mura ng konti sa mga bilihin ng gulay, recommended ko yung Aoki Drugstore at saka Genki Drugstore kung may malapit sa inyo. Medyo mas mura yung mga gulay nila compared sa mga supermarket. Kaya recommended ko yan. Yung first item pala na pinakita ko sa inyo nung previous vlog, yung nakakainis na packaging, na mine na po yun and dumating na doon sa nag-mine. Nakakatuwa naman kasi nagustuhan niya. And maganda din kasi yung bag, talagang parang brand new pa siya. Konti na lang, malapit na ako sa post office. And yung post office kasi, meron yan siyang parang bangko din. So, magpapabari ako ng tig for 500 yen. Alam ko pwede sa kanilang magpabari ay. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit magpapabari ako ng tig for 500 yen. Pag uwi natin, kwento ko sa inyo. We are here. Zanin mga bro. Yung mga packages ko, wala pa dito sa branch ng post office dito sa malapit sa amin. Nandoon pa siya sa main. Ayoko na maglakad doon kasi nga super layo naman kasi. Kaya ang ginawa ko, from the main post office, kung saan yung mga packages, ipinatransfer ko siya dito sa malapit. Pero wala pa. We go back home. Kanina pala, hindi ko na i-vlog. Meron ako nadaaran na eskwelahan. Naglalaro yung mga bata ng jumping rope. May mga nagsiswing. May mga naghahabulan. Mga around grade 1 sila. And parang medyo nasad ako kasi parang natanong ko sa sarili ko na aabot kaya ako sa grade 1 na si Jack Jack. Medyo nasad lang ako mga bro kasi nga 'di ba? Hindi ko alam kung kailan babalik yung cancer cells ko. Kumbaga anytime pwede ako maging malubha. Pero hindi ko iniisip 'yon. Pero may possibility na gano'n na bigla ka na lang hindi na magiging okay na naman. So nasa isip ko kanina habang tinitignan ko talaga yung mga bata na ang saya-saya nila naglalaro. Nasa isip ko sana maabutan ko ng ganyang edad si Jack Jack. Kasi ngayon, this year, magpo 4 years old siya, di ba? So mga another 2 years pa, sana meron pa akong mga 2 years pa or 3 years na ibigay sa akin na nandiyan pa ako pagpasok ng elementary ni Jack Jack. At sana maabutan ko rin yung elementary graduation ni Kuya Jake, yung junior graduation, and yung senior graduation. Sobrang malaking blessing na siguro sa akin yun na paaabutin ako ng ganong time sa buhay ko. Kasi alam ko ngayon na limited na lang talaga yung lifeline ko dahil nga sa sakit ko. Pero hoping pa rin and praying syempre na umabot ako doon. And sabi nga ng viewer last time, di ba, na hanggang sa kasal ni Kuya Jerome, sana ma-vlog ko pa. Hoping din po ako na hanggang doon sa life journey ng anak ko na nandoon pa din ako. Kaya medyo nalungkot lang ako. Nayak na naman ako mga bro. Hintuan na natin tong kalokohan na to. Kasi naglalakad ako baka mamaya sabihin namang makakakita sa akin, ano ba yan? Tama o kashi naman. Parang nabubuang yung babae, naglalakad, naghahawak sa cellphone, umiiyak. Kayo kasi! We are back home. Nakita niyo ba yung mga bro? Yung mga black circle na yan. Ang dami yan. Kasi dito ko nagpa-practice sa parking lot. Yung dinadaanan kong course doon sa Menkyu Center. Dito ako nagpa-practice sa sasakyan kasi ayan, daming markings ng gulong. We are back home. Tara, mag-open tayo ng packages. Init mga bro. Hello, Jack. Good morning. Come on. Good morning, mga tita bro. Hayo. Hindi na namin to papagupitan ni Papa ng hair. Hindi na namin siya gugupitan. Sabi ni Papang, papahabain namin ng papahabain yung buhok ni Jack Jack. Ay sus. Ay sus. Ang bibi namin, no? Ay sus. Doon na muna kasi mabibisi si Mama. Mga bro, kanina pala doon sa post office, nakalimutan ko magpabarya tuloy ng tig for 500 yen. And ito pala yung gusto kong ikwento sa inyo. Ayan. Nakakatuwa kasi ngayon lang kachat ko si Ate Laarni. Sa kanya kasi ako na-inspired nito. Ayan, i-share ko pa lang sa inyo pero nag-chat na siya kanina. Hindi ko pa siya ma-flex sa inyo kasi kakaumpisa ko pa lang sa kanya. Last year ko to nabili sa Amazon. Ayan, kung gusto niyong bumili, ilalagay ko po yung link sa description box. And na-inspired nga ako nito kay Ate Laarni. Ayan, si Ate Lawrence Kelly or Kay Gumama dito sa YouTube. Nagbebenta siya ng mga cakes. Ayan, nagluluto din siya ng mga Filipino foods. Baka gusto yung mag-order, sa kanya po kayo mag-order kasi meron din siyang delivery. Nagde-deliver din po siguro siya sa ibang lugar. I-message nyo na lang po siya, lalagay ko siya dito sa screen. So, sa kanya nga po ako na-inspired nito.
Kasi nga mahilig siya mag-ipon. Hindi ko kaya yung ipon na ginagawa niya na isang lapad na yung ipapasok, tig-sisengin, tig-gogoseng. So dito na lang ako sa mas smaller kasi baka hindi ko panindigan yung malalaking amount. So dito sa tagpo 500, mas mapapanindigan ko kasi siya compare doon sa malalaking amount. Kasi hindi naman yung kita ko ngayon, hindi naman stable, 'di ba? So yung kita ko pa konti-konti lang sa mga binebenta kong item, tapos minsan may mga nag-order din sa akin ng cake, pero hindi na po palagi kasi hindi na po ako nagpapa-order. Kaya ito muna yung naisipan kong gayahin sa kanya, yung tagpo 500 yen na ipon-ipon. So ayan, ganito siya. So ilalagay mo yung 500 yen dito. So ang ginagawa ko dito, kapag nakakabenta ako ng item, why mo na-cry? Why mo na-cry? Naway ni kuya. Naway ni kuya. Ang ingay naman ni Jack eh. So anyways, ang ginagawa ko na dito mga bro is kapag nabibentahan ako ng item, nilalagyan ko siya. Depende sa price ng item. Kapag yung item hindi masyadong malaki yung iplinas ko, naglalagay ako ng isang 500 yen. Pero kapag malaki-laki yung na-plus ko doon sa item, nilalagyan ko siya ng dalawa. So bali 1,000. So ito yung example pala. Ayan sa likod oh. Ayan. Ganyan yung example niya sa loob. Ayan. So, gusto kong i-flex sa inyo, tsaka nasa susunod na, kapag may mga ilang pages na tayo na napuno. Kasi ngayon parang isang pages pala yung napupuno ko, kasi kakaumpisa ko pa lang sa kanya. So, ayun, si Ate Larnie ang sa akin ito, inspired. Bumili ako nito sa Amazon. Ilalagay ko yung link nito sa Amazon. Baka gusto nyo rin mag-ipon-ipon ng tig for 500 yen. So, ayan, mag-ipon tayo this year, mga bro. Sabayan nyo ako. Ma-inspired tayo kay Ate Larnie. Nakakatuwa kasi nasa isip ko, maglalagay ako dito ng coins. Kasi may ilang coins pa naman din ako dyan sa wallet ko, mga 2 coins. Hindi ako nakapagpabarya kanina, pero meron akong coins na doon sa wallet ko. So maglalagay ako dito sana, nasa isip ko siya. Tapos, bigla siyang nag-chat. Ingay naman nung nasa labas. May ginagawa kasi doon sa labas. But anyways mga bro, ano ba itong mga buhok ni Ate Jackie? Ayan, so mag-open na tayo ng box. And baka mag-meet kami soon ni Ate Larnie, okay? Abangan nyo na lang po yun sa mga susunod na vlog. Mag-open na tayo, mag-unboxing na tayo ng mga items na na-receive ko today. Ay, ano ba nangyari sa buhok ko? Ayan, meron tayong 2 packages. O diba, ganito maganda yung pagkakabalot. Diba? First item, puro relo. Yung mga ko ngayon mga bro dumating. 2 watches. Open ko para makita ninyo, pero hindi ko kasi ma-upload agad itong vlog ko. So, i-add nyo kasi ako sa Facebook para doon kayo mag-mine. Wow! Yeah. G-Shock watch. Hindi ako nagkakamali, G-Shock watch din itong pangalawa. G-Shock watch ba siya? Ano ba ito? Ay, hindi. Ano to? Relo nga, pero hindi siya G-Shock. What's this? Coach. So, Coach ang second item natin. So, ayan yung dumating sa atin today. Mga relo. May mga parating pa akong mga relo. Add nyo ako sa Facebook para ma-imine nyo yan. Support nyo yung business ko mga bro. Nililinis ko na yung isang relo, yung Baby G, kasi medyo marumi siya. Meron ako nitong Sonic, ano ba tawag ito? Basta yung panglinis na merong Sonic at chuchu. Para malinis ng mabuti. Ayan. So medyo marumi kasi yung relo. Pag galing dito, sobrang nagiging malinis kasi. Yung mga maliliit na dumi na nakakapit na hindi mo malinis kasi hindi mo maabot. Kahit sungkitin mo. Ayan, dito malilinis kasi. Meron akong ganyan. Pauwi na daw si Papang. Meron pa naman akong yung parang natabing minudo sa kanya. Nagluto kasi ako ng minudo kahapon. Ayan, meron pang minudo. Ang ulam niya. 11:30 AM dito sa Japan. And yung aking chia seeds. Lalagyan ko lang ng barley or wheatgrass. Sakto, pwede na akong kumain pagkatapos inumin to. Ang oras kasi ng fasting ko, 10 AM, pwede na kumain, pero medyo early pa yung 10. Mas maganda talaga pag 11 onwards. Tapos sa gabi naman, mga 7 or hanggang pinakamatagal na 8 PM, stop na ako ng kain. Yun yung oras ng fasting ko. 8 PM hanggang 11 AM. Then yung pinaka first na nilalagay ko sa tiyan ko is water and yung aking 1 cup water na meron din chia seeds and wheatgrass powder. Vitamin C and vitamin D.
Hindi ako pala kain ng gulay, di ba? Kaya hindi talaga ako sanay sa mga ganyang lasa. Yung parang lasang damo. Kasi, damo nga pala talaga yan kasi wheatgrass. 4 p.m. dito sa Japan mga bro. Naglalakad ako pabalik sa post office. Nagunigay ako kay Papang pero nakatulog kasi. So hinayaan ko na, hindi ko na ginising. Ako na lang yung pupunta ng post office. Nasa bahay pa si Kuya Jerome. Mga 4:30 daw siya aalis. Tapos dumating na din si Kuya Jake. And si Papang natutulog. Kaya walking nga ako saglit. Malapit-lapit lang naman to. Pero doon sa isang post office na nandun sa yung malapit sa sa may train station. Papadeliver ko na lang sana sa bahay kasi medyo masakit yung pa ako sa paglalakad. Pero hapon na kasi. So yung redelivery niya, magiging bukas na naman na umaga. So wag na. Ako na pupunta. Maglakad ako. Lapit na tayo. We are here. Isa lang yun nandun. Bakit kayo? Tatlo dapat ang boxes ko eh. Bakit ganun? Daan muna tayo dito sa Aoki Drugstore. Gusto magpagawa ni Kuya Jake ng pancake. Naubusan na pala kami ng yung pancake mix. Tignan niyo yung mga gulay dito. Mura, 'di ba? Compared sa yung mga supermarket. Mas mura gulay dito. Tignan niyo yung repolyo. Tignan niyo yung lettuce. Ganun no. Mahal yan sa supermarket. Mura lang dito sa Aoki. Sibuyas nila. Sibuyas tsaka carrots. Green bell pepper pati yung kamote. Pati yung talong mura din. Pati yung nila patatas. Mura lang 'di ba? Yung maliliit na tomato mura lang din. Yung bawang nila bawang. Hindi ko talaga masasabi din na nagmahal yung mga gulay kasi depende lang din kasi sa lugar, sa tindahan. May mga tindahan talaga na mahal, may mga tindahan din po na katulad nitong drugstore na to mura. Tapos recommended ko tong Aoki kasi meron silang point system. So pag umabot yung points mo ng 1,500 points, bali 3 coupon yun, 3 papel na tagpo 500, magiging 2,000 yen siya. Pag nakakuha ka ng 3 papel na ganyan na tigto 500, naipon mo siya, magiging 2,000 yen siya. Tapos pwede mo na siyang ipambayad. So, sa lahat ng drugstore na malapit dito sa amin, na Aoki, Genki, at saka meron pang isa, yung Sugi drugstore. Para sa point system, ito yung mas maganda, yung Aoki. Pero sa mga gulay, recommended ko silang 3 kasi mura. Mura yung cheese nila dito. Patay isa. Parang gusto kong magputo. So, ito na lahat yung napamili natin. Gusto ko magtinolang manok ulam mamaya. Bumili din ako ng butter, yung yogurt ni Jack Jack. Ito parang chicken chicken powder ganyan. Tapos yung ni Jake pang pancake. Ito pang halo to sa Gusto ko mag egg drop soup din. Siguro sa susunod na araw. Biglang na busy mga bro. Alas 5 na kasi, so nagmadali na ako umuwi. Tapos nagluluto na ako ng ulam. Tinolang manok yung ulam for dinner. Tapusin ko lang to. Tinolang manok is done. Yung tinolang manok ko ngayon, parang meron siyang pabihon. Ayan. Gusto ko nilalagyan ng ganyan ngayon. Yung parang may pabihon siya. Ito siya Sinasama ko siya. Masarap siya kasi pag higop mo, may parang ganyan. So, ayan yung ating ulam for dinner today. Tikman ko. Grabe ang sarap. Lalo na malamig ang panahon. Napakasarap, napaka-perfect. Kaya na-inlove sa akin si Papang dahil sa tinolang mo na ko. Char! Slowly lang, good. Ako na hugas. Siya mag-file ng mga hinugasan. Kapag hugas na ako, si Jack Jack nakatulog. Ni Kuya Jake Si Papa din. Tulog. Si Kuya Jerome umalis na sa school. Kain sana kami kaso lang tulog si Jack Jack si Papang Tapos nandiyan kayo, kain ka na rin, okay? Yes po. Wala siyang kasabay. Itadakimasu. Iyo. Sinabaw mo sa rice?
Sarap! Nice. Ano ka yan, Jackie? Wewe ka? Wewe? Pabiwiin mo yan, Kuya Jake, tapos mo magkain. Okay? What? 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 What you want, Jackie? What you want? Maligo si mama, kinakapoy si mama today. Kakapoy si mama today. Ay! Sas! Nandito na lang for today's vlog mga bro kasi baka mamaya hindi na ako makapag-vlog. Napagod ako today kasi ang dami ko nalakad. No, Ate Jackie, no? So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Please like, comment, and subscribe. And always remember, Kuya Jake, whatever you are. Video 1. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye mga bro! Sa next vlog po ulit.